Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel. Biblia ang sasagot. Lahat ng mga katanungan, Biblia ang sasagot. Mga kwentong biblikal, Biblia ang sasagot. Tara, pag-usapan natin ang mga katanungan kay Brother Eli Soriano kasama si kapatid na Brother Daniel Rason sa Members Church God International. Mga talata sa Biblia na di nauunawaan ng ibang relihiyon. Alam nyo, mga kapatid, mga kababayan, ito ang ginagamit para sabihin si Kristo ay tao. Bunga lang yon ay hindi pagkaunawa dahil sa kapangasan nila. Yan ang ating intro dito sa ating Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano, ang kapayapaan po ang Diyos Ama ng ating Panginoon Jesus Kristo ay manatili sa atin muli sa kasama sa ating mga kapatid sa Church God International. Tayo magpasalamat na Panginoon na mayroon tayong muling mabuting pagkakataon sa gabi. Itong oras na ito, anuman ang kaming oras na nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig at sa anumang paraan po kami napapakinggan, anong lingwahe, anumang bansa kayo nararoon. Ngayong araw na po ito ay makakasama natin ng kapatid na Eli Soriano para sa pagpapatuloy sa ating Bible study, ang ating pong worldwide Bible study. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi mga kapatid sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, anong pang oras ninyo dyan sa kinaroroonan ninyo. Salamat po at meron po tayong ganitong pagkakataon muli para mag-usap ukol sa Biblia. Ipagpapatuloy po natin ang ating Bible study ngayon. Meron daw nagsasabing mahigit ng 1,000 ang mali sa Biblia. No? Ang ibig sabihin, mga salitang mali sa Biblia, mga kritiko ng Biblia, aalamin po natin ngayon yan. Pagkatapos nating mapatunayan na ang Biblia ay isang aklat na walang pwedeng ibang panggalingan kung hindi ang Diyos. Isang person na umiiral na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang pwede nating maikonklusyon sa mga sulat na nasa Biblia. Ang salita ang nagportel, ang nagpaunang sabi, ang nagdeklara ng anumang mangyayari mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Walang iba kundi ang Diyos. Basahin ulit natin kapatid na Daniel, yung 46:9 ng Esayas. Ang sabi po ng Biblia ganito, pakinggan nyo. Inyong alalahanin ang dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabing, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Nagsasalita po at amang Panginoon Diyos ng Ama, na wala ang wikang gaya ko. Sabi niya, ako Diyos, walang gaya ko. Walang gaya sa anumang paraan. Walang gaya, walang kapareho sa anong paraan. Na anong paraan yon? Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Alam nyo, mga kapatid, mga kababayan, ito ginagamit para sabihin si Kristo ay tao. Bunga lang yon ng hindi pagkaunawa sa kapangasan nila ang nakasulat po sa Biblia. Sa versikulo 9, inyong alalahanin ang dating bagay ng una. Ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Doon sila nagbabase doon. Walang iba liban sa akin. Kaya lahat na hindi na Diyos. Kaya si Kristo automatically tao na sa kanilang pagkahulugan dito. Walang iba liban sa akin.
Inyong alahanin ang mga dating bagay nung una. Doon nag-uumpisa ang talata Alalahanin niyo yung mga dating daan, bagay, yung mga nakaraan, yung mga pasado, sabi sa Israel. Sapagkat ako Diyos at walang iba liban sa akin. No? Nung mga nakaraan, alahanin niyo yun. Ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Walang gaya niya saan? Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ang tanging Diyos na mayroong kapasidad na magpahayag ng wakas ng mula sa pasimula ay siya lang. Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin gagamitin natin ito para sabihin tao si Kristo. No? Kasi ang kausap dito ay Israelita. Kaya sabi sa mga Israelita, alahanin ninyo ang mga dating bagay ng una. Kasi nung una naman, hindi pa naman ipinapahayag ng Ama yung kanyang anak ng kagaya ng magkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi pa ini-introduce yun. Kaya nga i-introduce na bagaman nangalakay sa hula na magkakaroon ng ang Diyos na lilitaw sa Bethlehem. Hindi rin natanggap ng mga tao Hindi rin na natanggap kasi maraming aming alam na hindi aware. Merong anak ng Diyos. Hanggang ngayon, meron pa nagpapanggap na Israelita dito sa mga basil. Mga Israelita daw sila nakarating dito. Hindi sila naniniwala na may anak ng Diyos. Kaya nung basahin ko yung na kasi hindi naniniwala sa bagong tipan, ang pinaniniwalaan lang nila ay mga Judaismo ngayon yung laklat ng mga matandang tipan, ay sabi ko dun sa pastor na kausap ko, ikaw mabasa ko sa'yo, sa lumang tipan may anak ang Diyos. Nung nabasa ko, sabi, ay hindi si Kristo yan. Ibang persona yan. Ibang persona. Sino yan? Sino yan? Kung hindi si Kristo yan, wala naman masabi. Ang sagot lang, ibang persona daw yun. Pero napatunayan kung may matandang tipan pa, iba malilita na may anak ang Diyos. Pero hindi pa nga ipinapahayag sa laman. Kaya nga, nung una sa Israel, hindi naman na-introduce sa kanila na mayroong alang Diyos sa laman. Na makita nila sa Kristo na ang nasa laman, nagkatawang tao. Hindi nila matanggap Iba, itong karpentero, anak ni Maria, etc. Hindi nila natanggap sa Kristo, yung anak ng Diyos na nasa hula na hindi nila naiintindihan na pinauna ng salita. Kaya, noong una sa Israel, ang nakikilala nila talaga isang Diyos, ang Ama. Walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, sabi niya. Noong una sa Israel, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Siya lang ang may capacity, miski ang Hesukristo, hindi nakikialam upang sabihin ang wakas ng halimbawa pagdating ko halimbawa, tinanong siya ng mga apostol, kailan dito paparito? Ang sabi niya, tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kung hindi ang Ama lamang. Kasi alam ni Kristo na ang Diyos ang nagpapasya na magiging wakas. Ang Diyos ang nagpapasya. Hindi nakikialam si Kristo na pangangasan niya na yung desisyon ng Ama kung kailan ang oras o anong bang araw siyang babalik. Alam ng Panginoon na babalik siya Bago pa siya pumanik sa langit, ang sabi niya, babalik ako. Muling paririto ako, sabi niya, doon sa 14 ng uwan. Pero kung tanungin siya kung anong
panahon yun, sabi niya, pagka oras at araw, walang nakakaalam. Ang ama lang. Kahit ang anak ay hindi alam yon. Sa anong sentido? Dun sa 1:6 hanggang 7 ng gawa, pakinggan nyo ang nakasulat. Tinanong nga siya nang sila ay nagkakatipon nang nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkakaalam ng mga panahon o ang mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ang deklarasyon ni Kristo sa mga apostol, hindi ukol sa inyo yun. Mga kaalam ng panahon, bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ang Ama lamang ang nagpapasya sa panahon. Kaya ang sabi niya, walang gaya ko na nagsasabi na nagsasaysay ng wakas mula sa pasimula. Walang nagde-decide, walang nakakaalam ng pagpapasya sa panahon. Sabi ni Kristo, itinakdayan ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kaya nga pati oras at araw ng paghuhukom, hindi niya sinagot sa mga apostol kung hindi ang sabi niya. Walang makakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kung hindi ang Ama lamang. Doon sa sentido na yon, sinasabi ng Diyos kay Propeta Isaias na walang ibang liban sa akin, walang kagaya ko. Nasa ganda sa versikulo 10 nandun yung punto na saan walang kagaya ang Ama na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ang Ama lang ang nagpapasya ng wakas mula sa pasimula. Sabi niya, walang kagaya ng Ama na may kapangyarihan nagpasya kung ano ang wakas mula sa pasimula. Doon sa punto na yon, sabi ng Ama, walang gaya ko na nagpapakaya na yung salita na nagpapahayag, kadugtog yung versikulo 10 na walang Diyos liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ang ginagawa puputuli yung 9, hindi na itutuloy sa 10. No? Ako'y Diyos, walang gaya ko. Walang iba liban sa akin. Kaya si Ikaskito ay tao. Kahit tingnan mo sa pagkapanahuhan, excuse me po, hindi pa naman pinakilala ng Ama ang kanyang anak nung hindi pa nagkakatawang tao. May mga hula pero hindi pa pinapakilala na yung anak, yung kabuuan ng anak, yung papaano ba yun? Ang kalagayan ng anak. Hindi pa pinapakilala noon. Ang katunayan, ang Panginoong Hesukristo lang ang nagpakilala sa kanyang sarili at ang Ama. Ang basahin natin ang Mateo Kapitulo 11, versikulo 7. Ganito po ang nakasulat. 27. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aming Ama. At sino may hindi nakakapagkilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kung hindi ang anak. At yaong ibiging pahayagan ng anak. Kaya ang pagpakilalang buo tungkol sa anak at sa Ama, ang Panginoong Hesukristo lang ang nagpakilalang buo. Kaya hindi malalaman talaga ng Israel ang kabuuan ng Kristo at ang Diyos kasi siya ang may sabi. Sino man hindi nakakakilala sa anak kung hindi ang Ama. Sino man hindi nakakilala sa Ama kung hindi ang anak. At yaong ibiging pahayagan ng anak. Kaya yun dumating siya sa lupa, ipinahayag niya sa mga apostol ang ukol sa Ama at ang ukol sa kanyang sarili. Kaya inasa Isaias 46:9 hanggang 10. Para interpretasyon mo na si Kristo ay tao dahil doon, hindi mo nakukuha yung teksto at saka yung konteksto. Nasa teksto kasi,
Walang gaya ko, sabi ng Diyos, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Walang gaya ko, nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Kasi hindi pa noon pinapakilala ganap yung anak ng Diyos at saka yung amang Diyos. Ang nagpapakilala ng kaganapan na ang impormasyon para makilala ang sino man ang ama at makilala rin ang anak ay ang ating Panginoong Hesukristo. Napakaliwanag ng 11 ng Mateo, sino man ang hindi nakakilala sa anak kung hindi ang ama, at sino may hindi nakakakilala sa ama kung hindi ang anak, at yaong ibigin magpahayagan ng anak. Kaya yung dahil na sa lupa nangangaral na ang Kristo, ipinahayag ng Diyos ng kanyang anak ay Diyos. Yung dalhin sa lupa, ang Panginoong Hesukristo, suguin na, sabi, tungkol sa anak ay sinabi, sabi sa 1:8 ng Hebreo, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Yan, tungkol sa anak ang sinasabi ng ama, ang ama ang nagsabi, ang iyong luklukan o Diyos magpakailanman. Ang sentro ng katwiran ay siya'y sentro ng iyong kaharian, kaya ang diferensya na misinterpret na naman ang nilagay nila. Ay hindi, mali kaya sabi ng iyong luklukan o Diyos. Ang ginawa niyan, ang iluklukan ay Diyos. Si Kristo ay nakaluklok sa Diyos. Mali. Si Kristo nakaluklok sa kanan ng Diyos, hindi sa mismong Diyos. Napakabas naman ng pagkakilala mo kay ng iba na Kristo luluklok sa luluklok na mismo ang Diyos. Ang kasi ginawa na sa translation ang luklukan daw ng Panginoong Kristo na tinutukoy ng Diyos, ang Diyos, mali. Ang Diyos ang nagsabi kay Kristo ang Ama tungkol sa anak ay sinasabi ang nagsasalita ang Ama. Mag-uumpisa siya sa 1:4 Sabi sa 1:4, kasi po, naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibasa, nagmana ng lalong may marilag na pangalang sa kanila. Sapagkat kanino? Sa mga anghel na sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking pinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama. Nagsasalita dito ang kanyang ama. Ako'y magiging kanyang ama, siya ay aking magiging anak. 6. At muli, at ninadala niya ang panganay sa sangkalupaan at sinasabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang nagsasabi noon na sambahin siya ng lahat ng mga anghel tungkol sa mga anghel naman sa 7. Sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yung ginagawa ng mga anghel niyang mga hangin, ang kanyang mga ministro, ngingas ng hapoy. 8. Ngunit tungkol sa anak, ay sinasabi si Pablo, ang nagsalita dito, tungkol sa anak, ang sabi ng ama, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. O, di yung anak ayon sa ama ay Diyos. Binigyan niya ng luklukan yung kanyang anak na ang tawag niya, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Hindi niya sinabi, ang luklukan mo ay ako. Walang ganun sinabi ang ama. Ang sabi ng ama, ang iyong luklukan o Diyos, magpakailanman. Kahit tingnan mo sa English. And unto the Son, he said, thy throne, O God. Thy throne, O God, is forever and ever. Kahit tingnan mo sa Greek, manuscript ng Greek, ang nakalagay doon ay, and to the Son, he said, thy throne, O God, is forever. Ang iyong lukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ang luklukan kasi ni Kristo sa laga, hindi siya yung ang ama, hindi. Naghanda ang Diyos ng luklukan para kay Kristo. Sabi ng ama sa kanya, 111. Tingnan nyo ang pahayag ni David, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan
Noon, merong inandaang lugar ang masa para sa anak. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, sabi ni David, dalawa ang Panginoon niya eh. Yung Panginoon na nagsasabi, dun sa isang Panginoon, ang sabi, umupo ka sa akin kanan. Pero mayroong inandang luklukan o upuan ang ama para sa kanyang anak. Hindi siya ang luluklukan sa kanan niya. Iba yung luluklukan mo on Diyos kaysa lumuklok ka sa kanan ng Diyos. Tingnan nyo ang nakasulat sa Hebreo 8:1. Ang tinauwian nga ng mga bagay ng aming sinasabi ay ito. Meron tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Si Kristo ay dakilang saserdote nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Napakaraming talata para patunayan yun eh. Na siya nakaupo sa kanan ng Ama. Hindi siya nakaluklok sa Ama. Na parang sabihin, ang tinutukoy na ika ng Diyos ay luklukan ay Diyos. Kaya, ang iyong luklukan ay Diyos. Gusto nilang palitawain, ang iyong luklukan ay Diyos. Hindi ganon. Napaka-untoward. Yun. Tao pala sa Kristo tapos luluklukan ng Diyos. Ano ba yun? Tao, paluluklukin mo sa Diyos? Di napaka-walang modo naman yun. Tao, lulukluk sa Diyos? Walang modo lalabas eh. Hindi kasi binabago nila yung talagang nasa. Miski sa Greek manuscript. Thy throne, O God. O yung luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Si Kristo lang ang tinaghanda ng Diyos na maluklukan na magpakailanman. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Mula pa kay David hanggang sa walang hanggan, may luklukan poder ang Hesukristo. Basahin natin ang 9:6 ng Isaias. Tuloy-tuloy kapatid Daniel. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Tagapayon, nakapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ang kahatulan at katwiran na ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. So, aliwanag yung binigay na bata si Kristo yun. Tatawigin ka mangha-mangha, tagapayo, nakapangyarihan Diyos, ay hindi tao. Walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan, hindi magkakaroon ng wakas, hindi magpakailanman nun sa mga luklukan ni David at sa kanyang kaharian. Lulukluk pala to sa luklukan ni David. Hindi niya sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian. Mayroong kaharian dito itong batang to upang itatag at upang alalayan ang kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Kaya inatama yung nasa Hebreo, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Hindi yung iyong luklukan ay Diyos. Ang napakaliwanag dyan, ang luklukan ng Panginoong Hesukristo ay magpakailanman. Yung luluklok, yun ang Diyos. Ang yung luklukan o Diyos, magpakailanman. Tinutukoy yung Ama, yung anak. Alin yung luklukan niya na magpakailanman? Doon sa kaharian sa Diyos sa langit, may luklukan ang Ama. At doon sa kanan yon ay pinaupo ng Ama ang kanyang anak. Umupo ka sa aking kanan. Hindi sa Ama yon, uupo sa kanan.
po'y ganito. Sinabi ng ama, kumupo ka sa aking kanan. Hindi sinabi ang apa, upuan mo ako. Walang ganun. Ang sabi ng ama, lumuklo ka sa aking kanan. Ang ibig sabihin yun, nasa kanan siya. Siya ang right hand. Siya ang poder, no? Hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway. Nang tungtungan ng iyong mga paa, sabi ng ewan. Basta, meron tamang tayong panahon dyan no? Ang ating pag-aaralan ngayon, yung claim ng iba na may mga kontra-kontra daw sa Biblia. Marami daw contradiction sa Biblia. Contradiction nang yan sa mga hindi nakakaunawa, hindi nakakaunawa. Pero patutunayan po natin ngayon sa Biblia. Kasi sabi ng iba tao lang ang gumawa niyan Sabi, ay mga ganon, yung mga tao lang sumulat yan, etc. Yung mga duda ng tao, yan po ang ating pag-aralan ngayon sa ating Bible study. Tinatanggap po, unang-una, mga kababayan, na ang Biblia ay sinulat ng tao. Bakit? Bakit hindi pinasulat sa anghel? Kaya ipinasulat sa manok. Kasi tao babasa, kaya natural sa tao ipapasulat. Sa anghel mo, pinasulat, hindi mo maiintindihan. Tanungan ko po'y ganito. Tao babasa, it is meant for earth things na kaya na tao ipapasulat. Hindi pwedeng ipasulat sa hindi tao. Kaya lahat na nagsulat sa Biblia ay tao. No? Mula Genesis hanggang Apokalipsis, more or less mga 40 tao ang ginamit ng Diyos para mabuo ang mga kasulatan sa Biblia. Tanggap po natin yun na tao talaga ang sumulat. Kaya lang, ang pagsulat ng tao ay meron pong kapangyarihan na kahit gumiyak. Nagsusulat sila hindi sa kanilang sariling kapangyarihan. Basahin natin ang gist ng Apokalipsis. Pakinggan nyo ang pahayag ng isa sa nagsusulat ng Biblia. Samantalang ito'y kanyang isinusulat. Sa gist 4, pakinggan nyo mga kapatid. At magkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig ng mula sa langit na nagsasabi, atakan mo ang mga bagay na pinagsalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Tingnan nyo ang nagsusulat si San Juan ng mga vision ng pangitain sa Apokalipsis. Sinusulat niya. Pero, excuse me po, pero isang tiyempo sa vision, narinig niya yung 7 kulog. 7 thunders. Yung isusulat niya, narinig ko ang tinig mula sa langit ang nagsasabi, atakan mo yan, wag mong isusulat yung sinabi ng 7 kulog. Meron mga bagay na merong kapangyarihan na nag-guide kay Juan. Kung ano isusulat, kung ano hindi dapat isulat. Kasi alam nyo, merong katotohanan hindi inahayag pa ng Diyos hanggang ngayon. Ihahayag lang yan sa pagdating ng tamang panahon. Kaya mayroong mga existing things na hindi po nakasulat sa Biblia. Mayroon pang mga bagay na hindi po nakasulat sa Biblia na wala namang kinalalaman yon sa ating kaligtasan ngayon. Yon ay kasama doon sa mga sorpresa, mga bagay na ipapahayag ng Diyos doon sa mga maililigtas. Sa 2:9 ng unang Korinto, dadapot gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at di narinig ang tenga ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Ayan, Diyos ay may mga hinahanda. Hindi nakita ng mata, hindi nakita ng tenga, hindi pumasok sa puso ng tao. Yun. Meron tayong alam na ganun. Na pinahayag ng Espiritu
Meron pa ng mga bagay na hindi pumapasok sa puso ng tao, na hindi naisip ng tao, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, pero meron yun. Ang alam natin meron yun, pero hindi natin alam kung ano yun. Hindi pa pinapahayag ng kung ano yun. Basahin natin ang unang Juan 3:2. Pakinggan ninyo. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na siya'y mahayag. Tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Kung anon talaga ang mangyayaring itsura, hindi pa nahahayag hanggang ngayon. Sabi ni Juan, nalalaman natin kung mahayag na siya at nagpakita na si Kristo, magiging katulad tayo niya, sapagkat ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Aba, pag dumating na pala ang Panginoong Hesus, doon mo lang makikita ang comparison. Kung ano ang itsura na magiging itsura natin. Ito mga bagay na mga nakareserba pero inahayag na sa Biblia. Meron tayong ideya pero hindi pa natin alam buong buo. Sapagkat meron po sa Biblia na hindi ipinasulat ang Diyos. Hindi naman natin maiintindihan buo yung ngayon yun samantala tayo ay nasa laman. Samantalang hindi pa tayo nagiging dapat sa Diyos. Meron pa tayong mga imperfection, mga bagay na hinahayag ng Diyos pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon, hindi pa ipinasulat ng Diyos ng buong buo kung ano ba yon, mga bagay na yon ang ipinasulat sa Biblia kung paano tayo ay maliligtas. Kung ano ang ating dapat gawin para tayo ay dapat sa Diyos. Kompleto yon, walang kulang. Pero yung lahat ng bagay na mga nag-exist na ginawa ng Diyos. Merong nang narinig si Juan yung salitang 7 kulog Susulat niya sana hindi pinasulat sa kanya. Alam nyo, parang karoon kayo ng ideya mga kapatid. Ang kulog po ay tinig ng Diyos Ayon sa Biblia, basahin natin sa awit na yung kulog parang pinaghahalimbawaan ng tinig ng Diyos o ng boses ng Diyos. 37 ng Job 37:5. Ang Diyos ay kumukulog ng kagilagilas ng kanyang tinig. Nakilang mga bagay ang ginawa niya nang hindi nating matalastas. Ayan. Ang Diyos ay kumukulog ng kagilagilas ng kanyang tinig. Yung palang tinig ng Diyos, parang kulog, no? Para maintindihan natin, inanilahambawa sa kulog. Kaya yung minsan nakikipag-usap sa Panginoong Hesukristo, sumagot ang Ama. Sabi ng mga tao, narinig nila, kulog. Sabi, lagay natin talata. Nagpapatunay na ang kulog, tinig ng Diyos yun. 12:28 ng Juan, Ama, luwalhatiin mo yung iyong pangalan. Dumating na ang isang tinig ng mula sa langit na nagsasabi, niluluwalhati ko na at muli kong lululuwalhatiin. Ang karamihan niyang nangaroon at nakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Sinabi ng iba, isang anghel ang nakipag-uusap sa kanya. Yung sinabi ng Panginoon, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Ang sagot ng Ama sa langit, niluwalhati ko na, ngunit yung luluwalhatiin. Narinig ng iba, sa nakarinig sabi ay kumulog. Ibig sabihin mga kapatid, ang isang manifestasyon ng tinig ng Diyos ay kulog. Nung marinig ni Juan ang sinabi ng 7 kulog, isasulat ko sana, pero ang tinig na mula sa langit ang nagsabi, tatakan mo, wag mong isulat. Ano ang pampunto natin? Bakit niliwanag ang bagay na ito? Ang mga taong nagsusulat na Biblia gaya ng Juan ay tinuturuan kung ano ang isusulat. Hindi sila nagsusulat ng basta, hindi.
basahin natin ang Apokalipsis. Meron silang instruction kung ano ang kanilang isusulat. 1:19 ng 19 ng Apokalipsis, isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay na ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ang instruction kay Juan, isulat mo yung mga bagay na nakita mo, yung mga bagay na ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Yan ang instruction. Pagdating nga doon sa G's, narinig ko ang ugong ng 7 kulog. Isusulat ko sana, pero may nagsabi sa aking tinig mula sa langit, tatakan mo ang sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Ang ibig ko pong ipakitang punto sa inyo mga kapatid, ang lahat ng mga nasusulat sa Biblia ng salita ng Diyos ay pahayag ng Diyos, mga hiwaga. Ipinasulat talaga yan. Merong hindi dapat isulat, hindi sinasulat. Gaya ni Pablo, nung nakarating siya sa espiritu na nakarating siya sa langit, inagaw siya. Basahin natin ang 2 Korinto 12:2. Pakinggan nyo. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 74 na taon. Maging sa katawan ay aiwan ko. Maging sa labas ng katawan ay aiwan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit na kung paano siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod nang hindi na nararapat salitain ng tao. Yan. Si Pablo mismo ang nakarinig ang narinig ko salita ng Diyos di ko masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Kaya hindi niya dapat isinulat kung ano ang kanyang narinig. Hindi niya nararapat salitain ng tao Kaya ang Biblia po, kung ano ang nakasulat dyan, yan ang ipinahintulot ng Diyos Ama na nasusulat. Mga kapatid, yung hindi pinasulat, wala tayong pakialam doon for the meantime. Baka meron naman ang na pahiwatig na may bagay na hinahanda ang Diyos, hindi natin alam kung ang buong buo. Huwag natin yung pagtuunan, ang pagtuunan ng kanyang ipinasulat kasi yung kanyang pinasulat, kaya ipinasulat, yun para ating ikaligtas. Pakinggan nyo sa 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ng ninuman na siya ay propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Tingnan nyo. Kaya ang Biblia nasusulat, kung ano man ang nasulat, utos ng Panginoon yan sa amin isulat. Sabi ng mga apostol, isunulat nila lahat ng dapat isulat. Pero pag dapat isulat ay hindi ipinasulat. Parang ganito, no, mga kapatid. Kung nag-iisip kayo, alam nyo kung hindi pinasulat, tayo po kasi, hindi natin kayang maintindihan lahat-lahat. Ang diwa, ang kaisipan ng Diyos Parang isang batang maliit, no? Nagtatanong yung aking apo, Ingkong, bakit malaki ang tiyan ng mama ko? Sabi niya, kasi meron pong baby roon. Natuwa siya. Pagka lumalabas na siya, brother ko o sister ko siya. Oo, kako. Yan. Kaya hintay mo aalagaan mo yung brother mo o sister mo. Nagtanong ulit yung bata, paano siya napunta roon? Paano daw napunta yung bata niya sa tiyan ng nanay niya? Ginawa ng Diyos yun, sabi ko. Nagtanong na naman ulit, paano nga siya napunta roon? Sabi niya, ba siya pumasok doon? Titigil ka na. Paano mo sabihin mo roon? Naiintindihan ba ng maliit kung paano napasok doon yung kapatid niya? Hindi maintindihan yun. Hindi abot ng kaisipan niya, titigil ka na. Mayroong mga tanong na hindi niya maintindihan for the meantime. Pero ang darating ng oras, maiintindihan niya bakit buntis yung nanay niya. Ganon din ang Ama sa langit.
Merong mga bagay that we cannot understand, hindi natin maiintindihan lahat. Kaya, hindi na pinasulat ng Diyos, hindi naman natin maiintindihan, pero isang bagay ang sigurado. Ang lahat ng mga pinasulat, inautos niyang isulat. Ito ang sa ating ikaliligtas. Basahin natin ang 20. Ngunit ang mga ito ay nasusulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo at ang anak ng Diyos. At siyang pagsasampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang dahilan kaya nagpasulat ang Diyos ng ganitong kalawak na kasulatan. Ang simple conclusion, ang mga ito ay nasulat upang kayo ay magpasisampalataya. Para tayo ay sumampalataya, magkapasampalataya natin, tayo ay maliligtas. Lahat ng kailangan natin sa pananampalataya at sa kaligtasan, nakasulat po yan sa Biblia. Wala pong kulang yan. Hindi nyo ba nahahalata, mga kababayan? Lahat ng may kinalaman sa kaligtasan, meron po nakasulat dyan eh. Ang problema na lang ng mga pastong ngayon, malaman yung nakasulat. Kasi kung di niya alam ang nakasulat, kung anong ay pagtuturo. Babalitutin yung mga talata, pipilipitin yung nakasulat. Yung asabi ni San Pedro nakasulat yan sa 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 16. Kapatid na Daniel, gayon din naman sa lahat ng mga naisusulat. Doon sila'y nabagay sa salita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng mga kanilang ginagawa sa ibang kasulatan, sa ikapapasamak din nila. Yan, napakaliwanag, no? Merong mga nakasulat na mahirap unawain, isinisaysay ng mga di nakakaalam, iniliko, pinipilipit, minipis, interpret. Dinadayag pa nga yung paliwanag sa sintas So sabihin mo ay ang upuan ng Diyos. Ang nakasulat uupo siya sa kanan ng Diyos. Kusukat mong gawin mo yan luklukan na Kristo. Pinipilipit, inisinsay ang salita ng Diyos. Minamali. Basahin natin ang 6 na wika ito. Tatanong ko sa inyo, my question. The stable rest, the scripture, nililiko, pinipilipit. Kaya, ang Biblia, kung minsan ay naging dahilan dahil doon sa mga hindi pagkaunawa ng mga pastor ng kanya-kanya na, nagkaiba-iba ngayon ang relihiyon. Pero, may isang katotohanan na ang Biblia ay totoo. Ang sinasabi niya ay hindi nang naiintindihan ng marami. At kayo rin naman ang makakasaksi ng mga kapatid yun Sa araw ng pagsasamba pagkakatipon, gusto ng Sabadista, Sabado. Kapag daw sa Sabado, Linggo, patatakaan ka daw ng hayop ng Antikristo. Pag ng araw, sumamba ka ng aral ng Linggo, aral yun ng babae si Gerald G. White. Wala naman sa Biblia yun Imbento ng Sabatista yun. Na pag sumamba ka ng Linggo, tatatakaan ka ng hayop. Basahin nga natin, ayan, yung libro ng Sabatista. Seventh-day Adventist Believe. Kapatid na Daniel. Ito po sa page 167. Choosing the worship of honor of Sunday in the full knowledge that is not God's appointed day of worship will receive the remark of the beast. Kapag pinili mo raw ng pagtipon sumamba sa Diyos ng araw ng Linggo, samantalang alam mo naman hindi naman ikayo ng araw ang tinakda ng Diyos, ikaw ay natanggap na ng mark of the beast o tatak ng hayop, tanda ng hayop. Yon, yung Antikristo. Yan ang sinasabi nila, matagal lang ang libro na yan Libro na yan. Pag sumbakan daw ng Linggo, tatanggap ka na ng tanda ng hayop. Dito pa lang ay sumasambala ng Linggo. Ito,
Pakibasa mo nga to, kapatid na Rodel, ang kanilang nasa kapilya ng Adventista dito sa Minas Gerais sa Brazil. Opo, yan po, nasa kanilang logo, Novo Tempo. Olerius del Culto, ibig sabihin time of the worship. Sabado, alas 10 ng umaga, Pultin Jobe, mga kabataan, 17 oras, ibig sabihin alas 5 ng hapon. Domingo, 19:70, ibig sabihin, linggo at 7:30 ng gabi. May sumasamba rin pala sa linggo, Brother Dornel. Brother Eli. Ngayon ay tumanggap na sila ng tanda ng hayop. Takot sisama na sila ng mga antikista, di ba? Matanungan ko po yung ganito. Yun sa kanilang turo. My question is, Hindi lang yan dyan sa lugar na yan eh. Tatanong ko lang po. Nakalaga na din sa Brazil eh. Ito naman ay nandun sa Badre Grande, Florianopolis. Pakibasa mo. Ayan po. Polaria diyon, tultos na ibig sabihin dyan ay mga schedule ng kanilang pasamba. Sabado, 9 oras, alas 9 ng umaga. Kwarta, 20 oras, ibig sabihin, Miyerkules ng alas 8 ng gabi. Domingo, 18 ay ibig sabihin, ay Sunday po yan, 8 ng gabi. E di meron silang pagsamba. Opo. Sumasamba sila, may pagsasamba sila ng linggo-linggo. E tumanggap na sila ng siguro ng ng hayop ng mga Adventista. Tingnan niyo. Dahil sa hindi pagkaunawa sa Biblia, ang dapat daw ay pagkakatipon ay pagsabado ay 10. Sabado. Wala naman po sa Biblia yan eh. Ang nasa Biblia, araw-araw. Ang mga unang Kristiyano ay nakakatipon sa templo. Basahin natin kapatid na Daniel sa 2:46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay na bahay-bahay. Po yung ganito. At nagsisikain ng sila ng kanilang mga pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Hindi naman masama na pagkatipon ng linggo. Kahit bira rin Ellen G. White, kapag ka natipon ka, ikay sumamba ka sa linggo. Tatanggap ka ng tatak ng tanda ng hayop. Natataka na kasi siguro sila ng hayop sumasamba na sila ng linggo eh. Pero hindi totoo sa Biblia yan. Ang nasa Biblia, hindi naman bawal magkatipo ng Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Biyernes, Sabado, Linggo kasi araw-araw ang unang Kristiyano sila'y nagsisimatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Tingnan nyo, sa 47 ang sabi na nagpupuri sa Diyos. Araw-araw kasama ba linggo doon? Kasama. Tapos sabihin mo, pwede linggo. Kapag nagkatipo ng linggo mark of the beast na ang dating doon. Na imamagine ko ang kanta ni Pulak Liar, yung You Can Kiss Me on Monday, Monday, Monday. It's very, very good. Or you can kiss him on Tuesday, Tuesday, Tuesday. In fact, I wish you Tatanungin would. ko po yung ganito. tatanong ko sa Or you can kiss me on the Wednesday, a Thursday, I pray day, and then Saturday's best. But never in the Sunday, Sunday, that's day of rest. Came any day, and you'll be there, yes. Any day say, but the day of rest. Gina nyo? Pag linggo, mo akong pupuntahan, sabi ni Kulak doon, ang kanyang, ganun, ang sa basistas. Pagka linggo, huwag ka sasamba sa Diyos. Kasi itatanggap ka ng mark of the beast. Ang mga Kristiyano nung una, araw-araw, masiglang nagsisimatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng mga tinapay sa bahay-bahay. Tapos, na nagpupuri sa Diyos. Kaya, hindi po masamang dumalo
sumamba sa araw ng linggo. Iniliko lang yung salita ng Diyos eh. Isinisisay ng mga di nakakaalam. Katanungan Kaya ko po diyan ay nagkakaroon ng problema ngayon. Yung mga walang kaalaman sa Biblia ay nangyayari. Kanya-kanyang interpretasyon. Kanya-kanyang kagat sa kariba. Sabi dun sa Bulacan, yung kariba nung araw, parang candy yata yung matigas eh. Parang tira-tira sa Pasay, sa Maynila. May candy nung araw mahaba, tira-tira. Yung kinakain namin eh. Na pagkain ng may hirap ng bata yun eh. Tira-tira. Sa Bulacan naman, kariba, kanya-kanyang tawag, kanya-kanyang kagat. Ang mga pastor na kanya-kanyang interpretasyon. Yung hindi nakakaalam ng mga walang tiyaga ay sinaysay. Kasi yun ang mga translate ng Biblia na kanya na rin. Nag-translate sa Jehovah, lahat ng salitang Panginoon sa original. Excuse me po, salitang Panginoon, Diyos. Pinaligay, puro Jehovah. Wala namang talagang Jehovah nung umpisa. Kaya ngayon, makakabasa ka ng Jehovah na impluwensyahan sa ng mga maling translation ang pananampalataya ng tao. Minsan, ang mali ay nasa translator. Minsan, ang mali ay nandoon sa gumagamit na pastor at nag-i-interpret. Katanungan ko po Kaya sabi ng tao ngayon, marami yan mali yan sa Biblia, ay marami yan mga hindi tama, contradiction, kasi tao lang ang sumulat. Hindi po totoo yun. Tao nga ang sumulat, pero mga taong inuudyukan ng Espiritu Santo. Gaya ni David. Sumulat siya ng aklat ng awit, pero may ugyok ng Espiritu Santo. Sabi ng mga apostol, sinabi ni David, ugyok ng Espiritu Santo sa aklat ng awit ganito. Basahin natin talata. Na yung sinabi ni David sa aklat ng awit ay dikta ng Espiritu Santo 4:25 ng gawa. Na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David na iyong lingkod. At sinabi mo, bakit nakakagalit ang mga hintil at nagsipaghaka ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ayon, sa pamamagitan ng Espiritu narito, sa pamamagitan ng bibig o aming amang si David, sinabi mo na ang kang Espiritu Santo ang nag-guide at bibigay ng dikta sa mga sumusulat sa Biblia. Meron kasi ako nabasang tanong na, po ganito. paano kaya nalaman ni Moises yung nangyari hindi pa naman tao siya? Espiritu Santo ng Diyos ang guide at ang anghel na nakikipag-usap kay Moises para maisulat niya ang mga bagay na wala pa sa tao ay nahisulatan niya. Yan po ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Ang Biblia ay sinulat sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Sa giya ng Espiritu Santo. Kaya ang mga nagsilat, tao man sila, ang kanilang isinulat walang mali. Kaya nang may mali, nagkamali ng translation, may nag-translate para iayos sa kanyang sariling interes, gaya ng sa Jehovah, nag-translate ng Kabatista, ganun din. Marami ng mga nangyari ang Katoliko, ganun din. Marami ng session ang Katoliko. Ay meron silang binabagong mga pananalita para gumagapay o umayon sa kanilang sariling paniniwala. Pero salamat sa Diyos. Sa mundo ngayon, kasi 300 AD, naisulat na po yung tinatawag na Codex Sinaiticus. Katanungan ko po Wala pang masyadong reliyon sa mundo. 330 AD, isulat na po ang Codex Sinaiticus. Sa awa ng Diyos, nakita ko nga kaya sa British Library. Nakita ko yung mismo photocopy ng Biblia o yung original na papyrus
o papyrus na pangsilat. Nakita ko po. Wala pang saksi ng Jehovah yun. Kaya walang Jehovah dyan sa Codex Sinaiticus Magtataka ngayon, meron pa lang may mga nag-interest ng palitan ang mga herodal na salita. Hindi naman Jehovah ang nakasulat. Pinalitan ng Jehovah para tumama sa kanilang paniniwala. Pero doon sa mga sinaunang Biblia ay walang Jehovah, mga kapatid. Ngayon, yan ang maraming dahilan kung bakit sinasabi na kay maliraw ang Biblia pero may mga batayong natitirang reform, panglunas, pag hindi mo mga maintindihan na mali ang pagkakasalin sa Ingles at sa Tagalog, sa Espanyol, sa Portuguese at Aliban, may iba-ibang wika. Pwede ka naman bumalik doon sa mga original na manuscript na nakasulat kamay na wala pang imprenta nun. Biro mo yung Codex Sinaiticus, 1,700 walang taon na yun na isisulat. Gano'n na katanda yun, 1,700 years. Kung babalik ka doon, makikita mo doon ang mga depression ngayon ng mga Bibliang narito sa ating panahon. Gaya ng Marcos. Yung Marcos po ay dinagdagan nila. Mag-uumpisa sa 16:9 hanggang 16:20 ng Marcos. Wala po yan sa mga original na manuskripto ng Biblia. Idinagdag lang po yan ng mga taong masasama ang kaisipan. Walang takot sa Diyos, nagdagdag sila ng husgo nilang idagdag. Kaya napulot ang maraming salin ng Biblia, pero meron po tayong pag-asa kasi meron naman pong matatandang manuskripto kagaya ng Dead Sea Scrolls. Kung meron kang duda sa aklat ni Propeta Isaias sa pagkakasaling ngayon, babalik ka lang doon sa Dead Sea Scrolls. Meron din po akong kopya nun. Itong Dead Sea Scrolls na ito, 2,200 taon na pong kumulang ang edad nito. Bago pa nagkatawang tao si Kristo nang maisulat itong aklat ni Propeta Isaias sa Dead Sea Scrolls na discovered po ito ng 1947. Mga balat ng hayop na pinagsulatan ng salita pagkatapos ay inilagay sa mga banga na mga airtight jars na preserve hanggang sa panahon na nadiskubre noong 1947 doon sa isang kuweba malapit sa Dead Sea. Kaya, meron tayong mga records na mga kababayan para makatanggap tayo ng genuine na salita ng Diyos. At yung na mga kailangan natin para makaligtasan, makikita po natin yan sa Biblia. Wala pong kulang yan. Kaya ang Biblia ay kumpleto. Kaya na nagkakaroon ng magkakamali-mali ang mga nagtatranslate, yung mga pastor na gumagamit, iniliko the rest, the word of God. Sinisisay nila, pakinggan nyo sa 1:7 ng Galacia na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisigalig at nag-iibig ng masamain ang ebanghelyo ni Kristo. Yan, mayroong mga iba nagsisiligalig sa mga Kristiyano nung una, ibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo, lalo na ngayon. Katanungan ko po yung ganito. Naparami na ngayon. Pinapasama ang ebanghelyo, isinisisay ang salita ng Diyos. Pero maipapakita po, mga kapatid, na ang Biblia ay ito po ang isa kong hindi ko na ma-express sa salita. Mga kababayan, how I appreciate the Word of God in the Bible. It is an overwhelming feeling sa aking puso, umaapaw na paghanga, pagtitiwala na napakatama ng Biblia. Pag naiintindihan mo lang, tama talaga ang Biblia. Eksakto siya. Katotohanan. Walang paltos. No? It is overwhelming feeling to understand the very intent of the writers.
that are used by God to write the Bible. Makikita mo yung pagiging eksakto ng pagkakasulat ng Biblia, pati ang salitang ginagamit. Eksakto. Mahirap lang po itong itawid sa inyo kasi is appealing. Isang uri ng damdamin kung minsan hindi mo sa aming buo-buo sa salita. Meron kayong mga damdamin tayo na minsan hindi ma-express sa salita ng buo. Po'y ganito. Ganon ang nararamdaman ko kapag nagtutuklasan ko po yung kahulugan ng salita ng Diyos. Parang na-overwhelm ka doon sa salita na napakagandang pala ng salita ng Diyos. Hindi lang po ito na-appreciate ng maraming tao. Kasi nga, hindi nga naintindihan ng marami, lalo na ang mga pastor na kaya naman ang nagpapastor ay para kumita ng pera. No? Para magpayaman, magturo ng kung ano-ano ikakayaman nila. Pero sa ating karanasan, mga kababayan, naranasan ko ang pagiging totoo ng salita ng Diyos. Ito po yun sa 8:8 ng 9 ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko, susuwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at nakatuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Kapag binigyan ka ng Diyos ng unawa, ng kaalaman, malinaw yan Sabi ng Biblia, lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na suwail o liko sa kanila. Walang contradiction yan Walang liko, walang suwail. At ikinahanga ko, mga kapatid, na ingatan ito ng maraming nagtangkang sirain ang Biblia. Naingatan ito kasi pangako ng Diyos yun na kanyang iingatan ang kanyang salita. Biruin mo makarating after 3,000 years, after 4,000 years, nakarating pa sa atin ang kanyang salita. Ito ba yun ay isang kamangamanghang bagay na maraming kaaway ay nagpapasama sa Biblia na preserve ito hanggang ngayon. Kasi salita ng Diyos yun. Sabi ng Diyos sa Jeremias, pakinggan nyo ang galintiyang sa Jeremias 1:12. Ang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakita ng mabuti, sapagkat aking iingatan ang aking salita upang isagawa. Aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Ang mag-iingat na salita ng Diyos, ang Diyos mismo Basahin natin sa English at sa na translation na Pilipino, kapatid na Daniel. Then the Lord said to me, you have sinned well, for I am over my word to perform it. Katanungan ko po'y ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is, Ako sa muli, kapatid, brothers and sisters, mga kwentong biblikal, Biblia ang sasagot. Mga katanungan, Biblia ang sasagot. Kasama po natin si Brother Daniel Eli Soriano at kapatid na Brother Daniel Nason ng member Church God International. Maraming salamat po hanggang sa muli. Naway magustuhan niyo po ang ating tinalakay ngayon, mga talatang sa Biblia na di kaya maunawaan ng ibang relihiyon o propeta o mga pastor. Maraming salamat po hanggang sa muli. Naway patuloy kayong manood ng mga kwento at mga katanungan dito sa Biblia ang sasagot. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Don't forget to share and please like. Thank you. God bless you, brothers and sisters.